ang lalaking nabuhay muli nagpapatuloy. Ang natitirang taiswan sa katawan ko, hindi sapat para paganahin to. Hindi sapat ang kapangyarihan ni Lee Xiu Pao para mapagana niya yung kwintas na niloko niya sa lolo ni Lin Er. Binulsa niya ito, baka maiwan niya kung saan. Ito na lang ang natitirang kayamanan niya. Kakalimutan ko muna to. Hintayin ko munang mahanap ang banal na cultivation ground at makabante sa malaking antas ng kaalaman. Saka ko na ito gagamitin. Bumaba na ulit si Lee Xiu Pao sa first floor, sakay ng elevator. Bumungad sa kanya agad yung dalawang lalaking empleyado na pinagsasampalang sarili. May 3 ngipin na ang nalaglag. Master Lee! Dakilang Master Lee! Nagkamali kami! Patawarin niyo po kami! Grandmaster Lee! Pakiusap, patawarin mo ko. Nagkamali ako. Deadma pa rin si Lee Xiu Pao sa kanya. Nagpapa-heart to get si Lee Xiu Pao. Tiningnan lang sila ni Lee Xiu Pao. Hehehehe, buti nga sa inyo. At sinipa siya ni Lee Xiu Pao sa muka. Umalis ka sa dadaanan ko. Itinuloy niya ulit ang ginagawa niya. Sinasampal niya ulit ang sarili niya. Sa nakalipas na buhay ko, siya ang matapat na aso ni Yang Xiao. Pinahirapan niya ako ng maraming beses. Ngayon, hawak na kita sa mga kamay ko na parang langgam. Lumabas si Lee Xiu Pao sa labas para magpahangin. Habang nakatayo si Lee Xiu Pao sa gilid ng kalsada, may biglang lumapit sa kanya na sasakyan. Isang itim na bayos na sikanhan. Nakatayo at nakatanga si Lee Xiu Pao habang binubusinaan siya ng bayos. Bip 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 bip. Tabi tabi! Muntikan ng mahitinran si Lee Xiu Pao sa gilid ng kalsada. Hoy, marunong ka ba magmaneho? At sinigawan niya ito. Putangina! Tapos may napansin si Lee Xiu Pao na hindi maganda. Ano kaya yun? Isang babae na humihingi ng saklolo sa loob ng bayos. Tabang! 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 Nagpark na yung sikanhan na bayos sa isang kagubatan na walang katao-tao sa gitna ng gabi. Yang Pier, huwag kang matakot. Pagbigyan mo ako kahit isang gabi lang. Pipirmahan ko na ang kontrata para sa'yo. May kababalaghan palang mangyayari sa loob ng kotse. Mayayari na kaya itong si Yang Pier? Mukhang hinang-hina na si Yang Pier. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa katawan niya. Nag-iinit na ito. Sung-sung! Napakawalang hiya mo talagang lalaki. Dinroga mo ako. Pakawalan mo ako. Pag hindi, tatawag ako ng pulis. Madadali na kaya ni Sung Sung si Yang Pier? Itinapon ko na ang cellphone mo. Ano pa ang magagawa mo para tumawag ng pulis? Sige, sumigaw ka lang hanggat gusto mo. Mas lalo pa akong gaganahan. Maghintay ka lang at ipapalasap ko sa'yo ang tinatawag na langit. At ayan na, sinimulan na ni Sung Sung ang kanyang masamang balak. Hinawakan niya sa kamay. Nilabas na ni Sung Sung ang kanyang dila na mala Orochimaru. Titikman niya na ang sarap ng karagatan ni Yang Pier. Para malaman mo, maraming kumpanya ang gustong pumirma ng kontrata sa akin. Sabay hinawakan niya na ng mahigpit si Yang Pier para igapos sa kanyang katawan na nagliliyab. Sa galit at sasabog na ang bulkan mayon niya. Kailangan mo lang naman magbayad sa akin. Kasi kung hindi,
ba't ko pepirmahan niyang kontrata na yan? At sinimulan niya ng atakihin si Ouyang Pier. Pinahubad niya ito gamit ang kanyang matatalas na kuko na parang kay Welperin. Pinunit niya ng husto ang damit ni Ouyang Pier hanggang makita niya na ang kayamanang hinuhukay niya. Gusto kita, yan ang swerte sa buhay mo. Pinunit na ni Zongzong ang takip. At sinakal niya na si Ouyang Ear at ipapasok niya na ang kanyang maliit na kargada sa isang malaking kuweba. Maliit kong kayamanan, kakainin na kita. Tignan natin kung makakatakas ka pa. Makakaligtas pa kaya si Ouyang Ear sa kamay ni Zongzong? Ayun na, naipasok niya na ang kaniyang maliit na kargada. Sabay na paiyak si Ouyang Ear. Putangina mo! Putangina mo! Hayop ka! Napakadumi mo! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! At nagsisigaw na si Ouyang Ear habang umiiyak. At bigla na lang may kumatok sa bintana ng sasakyan habang bising-busy si Zongzong sa paghukay ng kayamanan. Knock knock! Knock knock! At binuksan niya ang windshield ng sasakyan at galit na nag-amok kasi naputol ang kanyang moment of truth. Ano ba ang kailangan mo? Hindi mo ba nakikita na busy ako dito? Kung alam mo, lumayas ka na dito. Ito namang si Lee Xiu Pao, napakamalas ng timing niya. Nakita niya nang tumitira yung tao. Nainggit siguro si Lee Xiu Pao sa kakanood sa kanila dahil alam naman natin na virgin pa siya. At walang hiyang nagsabi si Lee Xiu Pao nang lumabas ka ng sasakyan. Pinapalabas ni Lee Xiu Pao si Zongzong habang nakapasok kay kuweba ni Ouyang Pier. Siguro nainggit itong si Lee Xiu Pao kaya gusto niyang pumalit kay Zongzong para makatira rin siya ng libre for the first time. At agad namang tinanggal ni Zongzong ang kanyang kargada sabay labas ng sasakyan. Kaya pala ang tapang-tapang ni Zongzong dahil may hawak itong baseball bat. O tangina mo ka, gusto mo bang mamatay? Napatayo na lang si Lee Xiu Pao at naputol ang plano niya dahil hindi niya inaasahan na may baseball bat si Zongzong. Hindi natuloy siya magmumukhang hero sa mata ni Ouyang Pier at madali niya ito. Galit na minura ni Zongzong si Lee Xiu Pao. Ikaw na po tangina, bibigyan kita ng pagkakataon na makaalis sa lugar na to. Kapag hindi ka lumayas dito, bubugbugin kita hanggang mawalan ka ng hininga. Hindi man lang umimik si Lee Xiu Pao dahil sa takot. Walang hiya naman kasi itong si Lee Xiu Pao. Pakialamero, sinisira niya yung good time. Nagsigarilyo ulit si Lee Xiu Pao ng Marlboro White dahil sa takot, pangpawala ng nerbiyos. Maging mabait ka na lang na aso at ipaubaya mo na sa akin yung babae. Isipin mo na lang, regalo mo yun sa akin para hayaan kitang makaalis dito ng buhay. Ngayon, nakita na natin ang totoong kulay ni Lee Xiu Pao. Inaarbor niya yung babae dahil gusto niyang magpakasasa sa sarap. At hindi rin nagpatinag si Zongzong sa pananakot ni Lee Xiu Pao dahil tigang na rin siya. Pinag-aawayan nila si Ouyang Pier kung sinong makakadali. Ito ang tinatawag na matira matigang.
Tama ba ang pagkakarinig ko? Kilala mo ba ako? Sa buong Metropolitan, walang nagsasalita sa akin ng ganyan. Lalo na dito sa Quezon. Walang gumagalaw sa akin dito kahit katiting man lang ng buhok ko. Ako si Song Song. Wala akong pake kung sino ka pang hayop ka. Ang gusto ko lang malaman kung ibibigay mo ba sa akin yung babaeng yan o hindi. Nagkasagutan sila ng masasakit na salita. At biglang napalapit yung spellbat sa mukha ni Lee Siow Pao habang nagsasalita. Hinampas na pala siya ni Sung Sung. Tingin mo ba sa sarili mo, isa kang superhero? Madali lang sinalo ni Lee Siow Pao ng kamay yung paparating na baseball bat. Tapos pinisa niya ito na parang scrambled egg. Hindi pa rin nagpapatinag si Sung Sung kahit sira na yung baseball bat niya at nagmaritis pa. Ikaw na po tangina. Sa tingin mo ba kaya mo ng lahat? Dahil may nalalaman kang konting martial arts? Sa lipunan to, may mga taong hindi mo pwedeng galawin katulad ko. Tinatakot ni Sung Sung si Lee Siow Pao gamit ang katayuan nila sa lipunan. At biglang humakbang sa kanya papalapit si Lee Siow Pao. Oh, kung ganon, sabihin mo sa akin kung sino. Hindi pala natakot si Lee Siow Pao sa pananakot ni Sung Sung at sabay sinakal niya ito sa leeg. Gano ba kahirap? Malakas ang loob mo ah. Kung matapang ka, subukan mo kong patayin. Duwag, subukan mo. Itinaas siya ni Lee Siow Pao ng isang kamay lang. Kung ganon, kung gusto mo talagang mamatay, tutuparin ko ang pangarap mo. At nagsimula na silang maglakad habang buhat-buhat siya ni Lee Siow Pao ng isang kamay lang, papunta sa isang bangin. Nagpupumiglas si Sung Sung sa pagkakahawak sa kanya ni Lee Siow Pao. Nanginginig na nagsasalita si Sung Sung. Putangin na mo ka, akala mo matatakot ako dito? Hindi mo ko kayang ilaglag sa bangin kahit 100 beses pa ang tapang mo. Hindi mo ko matatakot. Nabigla na lang siya dahil binitawan na pala siya ni Lee Siow Pao sa bangin. Ano na kaya ang mangyayari kay Sung Sung dahil nahuhulog na siya sa bangin? Hinamon niya kasi ang tapang ni Lee Siow Pao. Maraming salamat sa panonood. Abangan niyo ulit ang susunod.